Corinto, chapter 9, verses 10 to 12. Sabi po dito sa wikang Tagalog, siyang nagbibigay ng binhi sa manghahasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid, na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob, na sa pamamagitan namin ay magbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, kundi umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. Dito po sa ating nabasa, napag-uusapan po dito yung binhi. Marami po sa atin dito hindi na nakaranas na maging magsasaka, pero yung mga nakaranas po, sa English translation kasi yung binhi ay tinatranslate lang sa seed. Pero ang totoo po, ito ay select seed. Mga buto na piling-pili na ang purpose nito ay hindi lamang ito ay itago, kundi ito ay itanim. Ano kaya ang mangyayari kung yung ating binhi na pinagkaloob sa atin ay isinaing lang natin yung ating binhi? So, ang mangyayari po, siguro mapapakinabangan natin habang mayroon pang natitira doon na isa-saing natin na binhi, pero pagkatapos noon ay wala na. Sa kabilang dako, kapag ito ay ating itinanim, ito ay magpuproduce ng marami na kaparehas din ito, at ito ay mapapakinabangan natin sa mahabang panahon. So, sabi po dito sa ating binasa, ang nagbibigay daw ng binhi ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At siya rin ang nagsusustain doon sa farmer at nagbibigay siya ng tinapay. At siya rin ang nagpapatubo doon sa itinanim. So, sa madaling salita po, habang yung farmer ay nagtatanim, siya ay sinusustain ng ating Panginoon. Now, sa panahon po natin, siguro wala ng farmer sa atin. O kung mayroon man konti na lang. Pero, paano ito mag-a-apply sa atin? Kung tayo siguro ay nagtatrabaho, ang Panginoon ang nagkakaloob sa atin ng wisdom, nagkakaloob sa atin ng karunungan para magawa yung ating trabaho ng tama, para magawa yung ating trabaho na mayroon tayong kapakipakinabang sa ating kumpanya na ginagalawan. Kung tayo ay bumibiyahe sa Grab, ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng mga pasahero. Siya ang nagbibigay sa atin ng presence of mind na kahit maraming sumisingit, safe pa rin tayo sa maghapon. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas sa ating pagbabiyahe. So kung tayo ay negosyante, binibigyan na tayo ng Panginoon ng mga customers. Binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Binibigyan tayo ng Panginoon ng creativity kung paano natin mas lalo pang palalaguin ang ating negosyo. Kung tayo ay mga estudyante, binibigyan tayo ng Panginoon ng baon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng katalinuhan upang pag-ibayuhin natin yung ating kaalaman na pagdating ng araw ating mapapakinabangan. So, sa bawat ginagawa po natin, nakikita natin na yung lahat ng ating tinatamasa at ang sustenance nito, ang nagkakaloob lahat ay ang ating Panginoon. Ano ang purpose? Ang purpose po ay para ating pagyamanin, huwag nating itago. So, sabi doon, kayo ay pinayayaman ng bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob, na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Panginoon. So, paano po tayo nagpapasalamat? Unang-una, nagpapasalamat tayo sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at kaloob sa ating Panginoon. Sa madaling salita, hindi dapat natin itago. Kasi pag tinago natin, hanggang doon na lang yon. Kinakailangan natin na ito ay itanim para ito ay magbunga ng marami. Hindi natin alam kung
hanggang saan ang maaabot nito sa ating ministeryo kapag itinanim po natin ang mga pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. So, ang panghuli dito, sabi po dito, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, kundi umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. So, ang purpose ng ating pagbibigay ng ating mga ikapu at kaloob sa gawain ng Panginoon, sabi niya dito, pumupuno ito sa pangangailangan ng mga banal. Nabanggit po dati yata ni Pastor na doon sa Israel, meron doon isang tribe na yung Levites, kung saan sila ay hindi binigyan ng bahagi. Ang kanilang pinagkukunan ay yung mga kaloob ng mga ibang tribes. Ayun ang pumupuno sa pangangailangan ng mga naglilingkod sa Panginoon. So, kayo din po sa atin, kapag tayo ay binibigyan natin yung ating mga ikapu at kaloob, napupunuan nito yung pangangailangan ng mga naglilingkod sa Panginoon. At yung ministeryo po, na hindi natin alam na yung binigay natin, mayroon palang mga nakakilala sa Panginoon doon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi na natin alam yon, pero alam ng ating Panginoon. Kasi siya ang nagbibigay, siya rin yung nagpapayaman, siya yung nagpapabunga. Kaya yung pinagkakaloob po natin sa Panginoon, hindi po ito nasasayang. Ito po ay nagbubunga. At ito ay nagbubunga ng pasasalamat sa ating Panginoon. Mayroon po akong, hindi ko alam, napakinggan ko lang, hindi ko nabasa, na doon sa United Kingdom, mayroon doon isang psychologist na nagsabi na mayroon silang pag-aaral doon sa mga, hindi naman sila mga mananampalataya, actually, yung kanilang pinag-aralan. Pero nakita niya na yung mga pinakamasasaya doon na tao, sila yung mga nagbabahagi ng kanilang tinatamasa doon sa iba. Sa madaling salita po, maging sa ating mga mananampalataya, ang kagalakan, isa sa kagalakan natin ay makapamahagi tayo sa iba ng ating mga tinatamasa. Yung mga mananampalataya na hindi nagbibigay sa gawain ng Panginoon, malulungkot ang mga ito. Yung mga mananampalataya na nagbibigay sa gawain ng Panginoon, ito ay nagpapasaya sa kanila. At binibigyan sila ng joy ng Panginoon sa pagkakaloob. Kaya mararanasan lang natin to pag ating sinubukan talaga na try natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Mararamdaman din natin yung saya na pinagkakaloob niya. Manalangin pa tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ikaw ang siyang nagbibigay ng lakas, ikaw ang nagbibigay ng karunungan, ikaw, Panginoon, ang siyang nagbibigay ng mga pinagkakakitaan ng iyong mga anak, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niyo sa iyong mga anak, Panginoon, lahat ng hanap buhay, mga negosyo, Panginoon, maging pagbiyahe, o lahat ng pinagkakakitaan ng iyong mga anak, Panginoon. Ito po ay aming pinasasalamatan sa iyo, maging ang lakas at sigla ng aming pangangatawan, Panginoon, na patuloy po kami na nakakapagtrabaho, nakakapagnegosyo, nakakapagbiyahe, Panginoon, at nagagawa yung aming mga gawain, maging sa aming mga tahanan, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga pinagkakakitaan ng iyong mga anak. Gayon din, Panginoon, ikaw ang siyang magkaloob ng lakas at siglas sa bawat pangangatawan, Panginoon, upang sa gayon patuloy na makapaghanap buhay, Panginoon, para mapunuan ng pangangailangan ng pamilya. Gayon din, Panginoon, magkaroon po kami ng mga seeds, Panginoon, na aming maitatanim, Panginoon, at maraming maaabot ng iyong gawain, Panginoon. Hindi lang sa lugar na ito, maging sa iba't ibang lugar, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, maging ang mga estudyante, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magkakaloob sa kanila ng karunungan, Panginoon, para pag-ibayuhin pa ang kanilang kaalaman, O Diyos. At sila rin, Panginoon, ay magkaroon ng hanap buhay pagdating ng araw, O Diyos, at sila ay magiging kaagapay po sa gawain sa iglesyang ito ng TFI Fairview. Lord, sa umagang ito, lahat ng nire-represent ng bawat isa sa amin, sa bawat pamilya, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang siyang magkakaloob ng kagalingan, Panginoon, maging sa karamdaman ng iyong mga anak, Panginoon. Lahat ng nararamdaman ng aming pangangatawan, kiniklaim namin, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang siyang aming kagalingan, Panginoon. Ikaw ang aming manggagamot.
O Diyos, sa umaging ito, dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain niyo ang lahat ng ikapo at kaloob. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, at marami pang kaluluwa ang maaabot nito. Ito pong lahat ay aming hinihiling sa iyo na may papasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon.